Naghagis ako ng bordadong bola para pumili ng mapapangasawa. Ngunit tumama ito sa isang alipin ng kabayo. Ang gusto ko talaga ay ang top scholar. Mahalaga sa akin ang dangal. Kaya napilitan akong payagang pumasok sa pamilya ko ang alipin ng kabayo. Kinamumuhian ko ang pagiging magaspang niya. Gwapo lang ang meron siya. Lahat ng galit ko, sa kanya ko ibinuhos. Binigyan ko siya ng pangalan. Goldan. Ayokong hayaan siyang hawakan ang katawan ko. Tuwing taglamig pinapatulog ko siya sa kulungan ng kabayo. Tuwing tag-init pinapatulog ko siya sa bodega ng kahoy. Kapag maganda ang pakiramdam ko sa araw, pinapadapa ko siya sa lupa. Tumatapak ako sa pintura, at gumuguhit sa likod niya. Kapag masama ang loob ko, inaapakan ko ang mukha niya. Sa madaling salita, anumang paraan ng panghahamak, ginagawa ko lahat. Ngunit hindi siya umiiyak, hindi nagrereklamo at hindi nagagalit. Hinahayaan lang niya akong apihin siya. Hanggang sa kalaunan, nakaramdam ako ng kaunting pagsisisi. Pakiramdam ko isa akong maganda at mayamang baliw. Isang buwan ang nakalipas, dinukot ako ng mababangis na tulisan. At pinainom pa ng kung ano. Sumugod siyang sakay ng kabayo at sinagip ako. Napansin kong lalo siyang gwapo noon. Nalito ako at may nangyari sa amin. May kaunti akong pagtingin sa kanya. Kapag nakadilat ang mata ko siya ang iniisip ko. Kapag nakapikit ako siya pa rin ang iniisip ko. Pakiramdam ko para siyang lalaking mga akit ng puso. Kaya sa hiya at galit muli ko siyang pinalaya sa kulungan ng kabayo. Pero noon pinatira ko siya sa kulungan ng kabayo. Ang maganda kong baliw ay sobrang kontento. Ngayon, palihim na akong pumupunta para makita siya. Nasa bahay ko lang siya. Pero tinamaan ako ng matinding pananabik. Araw ngayon ng kaarawan niya. Ako mismo ang nagluto ng isang mangkok ng pansit panghabang buhay. Gusto ko rin siyang sorpresahin. Magiging ama na siya. Pagdating ko sa kulungan ng kabayo saka ko lang nalaman. Siya pala ang nag-iisang anak ng emperador at emperatrice. Ang nawawalang prinsipe dahil sa digmaan. Si Goldan ay biglang naging gininto ang itlog na si Chenmo. Narinig ko, mayroon din siyang itinakdang magiging prinsesa. Napakaganda ng prinsesa. Anak siya ng mataas na opisyal. Ang unang henyo ng kabisera. Dalubhasa sa musika, chess, kaligrapiya at pagpipinta. Pagbalik niya sa kabisera ay pakakasalan niya ito. Napalibutan na ang kulungan ng kabayo sa aming bahay. Nang makita nila akong palihim, itinutok ng mga bantay ng palasyo ang espada sa leeg ko. Mapangahas na hamak, nakita mo na ang prinsipe at hindi ka paluluhod. Bigla akong nakaramdam ng lungkot. Hindi ako lumuhad sa kanya. Sa halip ay isinugol ang panganib na mapugutan. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw nga ba ang prinsipe? Ano na naman ang nais gawin ni Binibining Shen sa akin ngayon? Ang magaspang niyang kasuotan ay napalitan na ng maringal na itim na kasuotan. Buong pagkatao niya ay may malamig at marangal na aura. Malamig niyang inalis ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, Binibining Shen. Kapag nakabalik na ako sa kabisera, ipapadala ko sa iyo ang kasulatan ng diborsyo. Parang may pumasok na tubig na may sili sa mga mata ko. Wala akong balak na pahirapan siya ngayon. Gusto kong ipagdiwang ang ika-20 € tatak pangalakal dalawang kaarawan niya. Gusto kong sabihin sa kanya, may dala akong munting godan sa tiyan ko. Gusto ko ring sabihin sa kanya, hindi ko kayang iwan siya. Kung ayaw niyang manatili, maaari akong sumama sa kanya sa kabisera. Ngunit ayaw man lang niyang hawakan ko ang kamay niya. Sa halip ay bibigyan pa ako ng diborsyo. 18 taong gulang pa lang ako. Ngunit naging itinaboy na asawa na. Sa wakas ay naintindihan ko. Kinamumuhian niya ako, at hindi rin niya tatanggapin ang munting godan sa tiyan ko. Sa hinaharap ay makakasama niya ang kanyang prinsesa, at mamumuhay ng masaya na may maraming munting gintong itlog. Samantalang ako si Shen Yuchu, ay isa lamang, masamang baliw na umapi sa kanya noong siya ay naghihirap. May iba ka pa bang kailangan, Binibining Shen? Nakita niyang nakatayo pa rin akong tulala. Muli niya akong tinanong ng may pilit na kababang loob. Gusto kong patikimin siya ng sariling luto kong pansit panghabang buhay. Ngunit napakarami kong nagawang kasalanan ng hindi katanggap-tanggap. Na kung hindi niya ako pinugutan, iyon ay awa na niya. Paano pa niya kakainin ang unang lutong pansit ko? Natatakot akong gantihan niya ang buong pamilya ko. Kaya hindi na ako nang ahas magsalita. Namumula ang mga mata kong umiling lamang. Mapanuyang malamig na ungol ang pinakawalan niya. Sumakay siya sa kabayo, at hindi na lumingon. Parang biglang nabakante ang dibdib ko. Matapos tumayo ng matagal sa kinatatayuan, tuwid akong bumagsak sa lupa. Halos makunan ako. Mas malas pa, sa ikatlong araw matapos niyang umalis sa lungsod ng Liangzhou. Nadawit ako sa kasong pagtatangka sa pagpatay sa isang mataas na opisyal ng korte. At dinala sa kabisera. Hindi kami naniwala ng ina ko na makakapanakit ang ama ko. Kaya nagmadali kaming pumunta sa kabisera. Ngunit ang bumungad ay ang hatol na pagkakasala ng ama ko. At ang balitang bibitayin siya makalipas ang isang buwan. Dinalaw namin ng ina ko ang ama ko sa bilangguan. Sinabi niyang siya ay biktima ng pagbibintang. Sa loob lamang ng kalahating buwan sa bilangguan, ang dati kong marangal at gwapong ama ay pamayat na halos hindi na makilala. Ang ina ko ay halos mabulag na sa kaiiyak sa sakit. Isang taong dating napakaganda at maliwanag. Wala nang liwanag ang mga mata niya. Biglang may naalala ang ina ko.
Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Yuchu, hanapin mo si Go. Humingi ka ng tulong sa prinsipe. 2 taon din kayong nagmahalan. Tinawag pa niyang biyenan ang ama mo. Hinding-hindi ka niya pababayaan. Yuchu, nagmamakaawa ang ina mo. Ako, hindi ko magawang sabihin sa ina ko na ako at ang kasalukuyang prinsipe na si Chenmo ay kailanman ay hindi nagmahalan. Lalo kung hindi masabi sa kanya na kapag masaya ako, pinapababa ko siya sa tubig sa taglamig para manghuli ng isda. Kapag irritable ako dahil sa regla, hinahampas ko siya ng latigo ng paulit-ulit. Baka inaasam niya pa nga na mapahamak ako na isang magandang baliw. Paano niya ako tutulungan? Hindi ko matiis na makita ang ina ko. Ang munting liwanag na hirap sumilay sa mga mata ko ay tuluyang naglaho. Dala ko pa rin ang paborito kong maliit na gintong latigo at pumunta sa labas ng tirahan ng prinsipe para humingi ng audience. Kahit gantihan niya ako, kahit hagupitin niya ako hanggang mamatay, hindi ko kayang panoorin na pugutan ng ulo ang ama ko. Noon kapag pinapanta ko si Godan sa silangan, hindi siya kailanman lilihis sa kanluran. Kapag gusto ko siyang lumuhad sa harap ko, hindi siya hihiga sa paanan ko. Ngayon ko lang napagtanto na ang makita siya ay napakahirap pala. Mula umaga hanggang dapit hapon, ang maliit na gintong latigo sa kamay ko ay nabalutan na ng makapal na nyebe. Saka ko lang siya nakita na paparating sakay ng kabayo. Likas na siyang bihirang-bihira ang kagwapuhan. Ngayon ay suot pa niya ang mamahaling balahibong Amerikana. Para siyang Diyos na bumaba sa mundo. Bumaba siya mula sa kabayo. Ang malamig at manipis na tingin niya ay tuwirang tumusok sa maliit na gintong latigo sa kamay ko. Binibining Shen, aling kamay ang ginamit mo para hagupitin ako? Ako ay nanginginig na sa sobrang lamig. Nang marinig ko ang boses niyang walang kahit kititing na init, lalo pang nanginig ang mga labi ko. Iniisip kong baka gusto niyang putulin ang makasalanan kong mga kamay. Kasunod noon, narinig ko ulit siyang magsalita. Binibining Shen, aling pa ang ginamit mo para tapakan ako? Ang mga bantay sa likuran niya ay sabay-sabay na bunot ng espada. Kumikislap sa lamig. Natakot akong baka talagang putulin nila ang kamay at paa ko. Kusang umatras ang katawan ko. Hindi ko inaasahan. Nangangalay na sa lamig ang mga paa ko. Sa munting galaw na iyon, diretso akong bumagsak sa dibdib niya. Mainit ang kanyang dibdib. Hindi ko napigil ang maalala muli ang gabing naging mag-asawa kami. Ang lamang niya habang yakap niya ako at marahang inaakit. Hindi ko napigilan ang pamumula ng mga mata ko. Walang takot sa kamatayan ko siyang tinanong. Go, kamahalan na prinsipe, maaari mo bang iligtas ang ama ko? Iniangat niya ang kamay. Marahang kinawit ang tali ng kapa ko. Kung gayon, kusang loob kang yamakap at lumapit sa akin. Ay para hilinging iligtas ko si Shen Nonshen. Sige, susubukan ko ang kayabangan ni Binibining Shen. Sa paglilingkod sa iba, tingnan natin kung kaya mo akong pasayahin sa higaan. Habang sinasabi iyon, direkta niya akong binuhat papasok sa tirahan ng prinsipe. At inihagis ako sa kanyang higaan. Bumagsak ang kapa na puting sorrow. Agad niyang sinunggaban ang aking panloob na damit. Lintik ang Godan. Sobrang lakas talaga niya. Sa paghagis niya sa akin sa kama, sumakit ng husto ang likod ng bewang ko. Dagdag pa ang labis niyang kilos. Napahiya at nagalit ako. Hindi ko napigilan ang init ng ulo ko. Iniangat ko ang maliit kong gintong latigo. Agad niyang hinayla at inalis ang panloob kong damit. Mapanuyang hinayla niya pataas ang sulok ng labi. Manipis at malamig. Walang awa. Malalalim na matang parang bituin. Punong-puno ng hindi maabot na paglalayo. Autoridad na hindi kailangan ng galit. Binibining Shen, ito ba ang asal mo sa paghingi ng tulong? Ang maliit na gintong latigo sa kamay ko. Walang lakas na nahulog sa lupa. Ang tingin ng kanyang mga mata sa akin ay talagang napakalamig. Parang tintang lawa na nagyelo. Unti-unting nilalamon at nagyayelo ang loob ko. Muli kong napagtanto, hindi na siya ang Godan na may apelyido ko, kundi isang galaw lang ng daliri. Kayang patayin ang buong pamilya ko na si Chen Jindan. Pasayahin mo ako, kung magagawa mo akong masiyahan. Marahil ay magpapakita ako ng awa, at bibigyan ng daan ang buhay ni Shen Nonshen. Sayahin siya, bigla akong nakaramdam ng di maipaliwanag na lungkot. Hindi ko napigil ang ibaba ang tingin. Marahang hinaplos ang patag ko pa rin tiyan. Noong araw na bumalik siya sa kabisera, nagdugo ako, kahit na iligtas ang munting Godan sa tiyan ko. Ngunit sabi ng manggagamot, hindi matatag ang dinadala ko. May panganib pa rin ng pagkalaglag. Sa unang 3 buwan, lalo akong dapat mag-ingat. Hindi maaaring pabago-bago ang emosyon. Hindi maaaring gumawa ng mabibigat na galaw. Lalo nang hindi maaaring magsiping mag-asawa. Natatakot akong muling magdugo, lalo akong takot na mawala ang munting Godan. Kahit ayaw siya ni Chen Jindan, gusto ko pa rin siya. Ngunit gusto ni Chen Jindan na pasayahin ko siya. Ito na ang tanging pagkakataon para mailigtas ko ang ama ko. Sa ganitong pag-ayaw, napangiti si Chenmo. Ayaw kong pilitin ang ayaw. Kung ganoon ka payo, maghintay ka na lang ng 1 buwan para sa libing ni Shen Nonshen. Nanikip at sumasakit ang mga mata ko sa sama ng loob. Naiyak, gusto ko rin sanang sabihin sa kanya. May dinadala na ako. Hindi maganda ang lagay ng katawan ko nitong mga araw. Hindi maaaring gawin ang ganoong bagay. Ngunit hindi ako nang ahas na sabihin sa kanya ang tungkol sa munting Godan sa tiyan ko.
Si Chunyang nakasabay kong lumaki, ay minsang nagligtas ng isang naghihikahos na iskolar. Nagkaunawaan ang kanilang mga puso, bago pumasok sa kabisera ang iskolar para sa pagsusulit. Nabuntis si Chunyang, napiling manugang ang iskolar matapos ang talaan. Naging manugang ng isang mataas na opisyal. Nang malaman niyang may dinadala si Chunyang, natakot ang iskolar na hadlang ang bata sa kanyang kinabukasan. Sa pilitan niyang ipinainom ng gamot si Chunyang, isang hamak na ikapitong ranggong opisyal lamang. Kapag may bago ng mahal na marangal, hindi na niya nanaisin ang batang nasa tiyan ng asawang nakasama sa hirap. Si Chen Mo ay prinsipe na nasa itaas ng lahat maliban sa isa. Paano pa niya nanaisin ang munting godan sa tiyan ko? Lalo na, hindi naman ako ang asawang nakasama niya sa hirap, kundi ang magandang baliw na umapi at nagpahirap sa kanya ng 2 taon. Hindi kayang labanan ng mamamayan ang kapangyarihan. Kahit ikapitong ranggong opisyal ay kayang pumatay. Ang prinsipe na nasa tuktok ng lahat. Kung nais akong patayin kasama ang munting godan, mas madali pa kaysa durugin ang 2 langgam. Hey, ang prinsipe na nasa tuktok ng lahat, ay malinaw na nawalan na ng pasensya. Bahagya siyang tumawa, walang pakialam na inihagis sa lupa ang panloob kong damit. Umikot siya at balak nang umalis. Go, kamahalan na prinsipe. Mariin kong kinagat ang aking labi, at mula sa likuran ay mahigpit ko siyang niyakap. Sanay akong maging mapagmataas, mapusok at mahal ang dangal. Ayokong yumuko sa iba, ayoko ring magdugo, ngunit mas gusto kong mabuhay ang ama ko. Iniangat ko ang mukha at tumingin sa kisame. Inipigilan kong bumalik ang luha. Nanginginig ang boses kong nagsalita. Ako, pasasayahin kita. Hey, muling tumawa si Chen Mo ng mapanghamak at malamig. Nakatalikod siya sa akin noon. Hindi ko makita ang mukha niya. Ngunit naiisip ko, kung anong itsura ng mukha niya ngayon. Gaano ito kalupit, natakot akong muli siyang tatalikod at aalis. Kahit hindi ko alam kung paano pasayahin ang lalaki. Padalos-dalos ko pa rin siyang hinipo. Nag-isip ako, at muling lumapit sa harap niya. May lungkot kong hinalikan ng kanyang labi. Yun lang ba ang kaya mo, binibining Shen? Gaano pa ba karami ang gusto niyang kaya ko? Nahihiya at nagagalit ako. Gusto kong abutin ang maliit kong gintong latigo. Ngunit alam ko, sa sandaling ito, kapag hinawakan ko ang maliit kong gintong latigo, parang may hawak akong patalim, na humahasa sa ulo ng ama ko. Ngunit sa sandaling iyon, wala talaga akong ibang magawa. Iniangat ko ang mukha ko. Nakipagtitigan sa kanya. Initigan ang umuukit na dilim sa kanyang mga mata. Hindi ko napigil ang maalala muli. Ang gabing naging mag-asawa kami. Noong gabing iyon, parang may dambuhalang alon na nag-aalimpuyo sa kanyang mga mata. Isang lalim na hindi ko maintindihan. Ngunit noong gabing iyon, hindi niya ako inutusan ng may kataasan na pasayahin siya. Sa halip ay maingat at may pagpapahalagang hinalikan niya ako. Kapag nasasaktan niya ako, paulit-ulit niya akong inaalaw. Hinihiling na huwag akong umiyak. Ang Chen Mo ngayon, tila gustong-gusto akong pahiyakan. Ang kabutihang ipinakita niya sa akin noong gabing iyon, ay masyadong taliwas sa kasamaan niya sa akin ngayon. Naninikip ng husto ang ilong ko. Ang alaala ng gabing iyon, ay nagbigay rin sa akin ng kaunting ideya. Ginaya ko ang paraan ng paghalik niya sa akin noon. Maingat ko siyang hinalikan, umaasang hindi na magiging ganoon kalamag ang tingin niya, para iligtas ang ama ko. Shen Yuchu, lumayo ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Biglang naging sobrang bilis ng kanyang paghinga. Nang marinig kong pinapalayo niya ako, natakot akong kapag hindi ako lumayo, muli niya akong ihagis ng masakit. Pusang umatras ang katawan ko. Ngunit hindi ko inakala, kaka-atres ko pa lamang ng isang maliit na hakbang. Bigla niyang ay nalalayan ng aking baywang. At mariing idiniin ako sa gilid ng higaan. Siya ang biglang nanguna, halos kagatin ng mapunit ang aking labi. Sobra, nais kong sabihin, kung aso ba ang lahi niya. Ngunit hindi ako naglakas loob magsalita, lalo pang naging marahas ang kanyang halik. Nahirapan na akong huminga, hindi na rin ako makapagsalita ng buo. Napyunit ang aking mga damit, para akong daong palutang-lutang sa malalim na dagat. Wala akong magawa kundi sumabay sa dambuhalang alon. Medyo nakakahiya, sa huli ay nawalan ako ng ulirat at nakatulog. Marami akong iniisip, kaya hindi mahimbing ang tulog ko. Hindi pa lubusang maliwanag, ay bahagya na akong nagmulat ng mga mata. Tila papasok na sa palasyo si Chen Mo. Maayos na siyang nakabihis, malinis at marangal, malamig at walang kapantay. Hindi na siya ang nasa alaala ko. Ang Chen Godan na laging nakasuot ng magaspang na damit. Muling nanakit at nangati ang aking mga mata. Sumenggot ako, bago nagsalita ng paus. Kamahalan na prinsipe, kagabi ay ako na. Nahirapan akong ituloy ang sasabihin. Kaya binago ko ang salita. Tutulungan mo ang ama ko, tama ba? Kailan ko ba sinabi, na basta patulugin mo ako? Tiyak kong ililigtas si Shen Nonshen. Ano, nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko kailanman inakala, na matapos ang gabing sobrang pagod ako, na parang naduraj ang mga buto ko. Masasabi pa niya ang ganitong mga salita. Hindi pa ako nakakabawi sa matinding panghihinayang at lungkot. Nang marinig ko ang malamig niyang tawa. Bukod pa roon, sa katawang tulad mo, akala mo ba mapasasaya mo ako? Hindi ako ganoon katalino, ngunit matapos marinig ang mga salitang iyon, naunawaan ko na rin, mula pa sa simula ay wala siyang balak iligtas ang ama ko.
Sinasadya niya akong hamakin, gaya ng 2 taong. Panghahamak ko sa kanya. Sobra ang sakit kaya parang uulan ang mga mata ko. Pero ayokong umiyak. Pinilit kong pigilan ang pagpatak ng luha. Tinigil ko rin ang pagnanasang pulutin ang maliit na gintong latigo. Ginamit ang lahat ng lakas. Yumuko ako at nakiusap sa kanya. Kamahalan na prinsipe. Taos puso akong nagmamakaawa. Ayokong mamatay ang ama ko. Iligtas mo siya. Ni isang sulyap ay hindi niya ipinagkaloob sa akin. Bitbit ang malamig na aura. Tumalikod siyang umalis. Parang nawala ang kaluluwa ko. Gaya ng bangkay na naglalakad. Pinulot ko ang nagkalat na mga damit at isinuot. At manhid na naglakad palabas. Hindi ko inakala na paglabas ko ng kanyang silid ay makakasalubong ko si Lin Huaji. Doon ay minsan ko na siyang nakita sa lansangan. Sa malayo ko siyang nasalayan. Alam kong siya ang pinakamamahal na anak ng Duke ng Ying. At magiging prinsesa ni Chenmo. Talagang napakaganda ni Lin Huaji. Ang ama ko ay pinakamayaman sa lungsod ng Liangzhou. Ang mga suot niyang damit, marahil ay hindi mas mahal kaysa sa akin. Ngunit ang marangal niyang tindig na puno ng talino, ay nagparamdam sa akin ng labis na pagkapahiya. Ang tingin niya sa akin, ay may halong paghamak at paglibak. Parang ako ay isang maruming bagay. Ikaw ba ang babaeng mangangalakal, na pinalad ng prinsipe sa Liangzhou? Sabi niya ito, na para bang ako at si Chenmo ay lihim na nagsama. Hindi ko gusto ang mapang mataas niyang anyo. Tinuwid ko siya, hindi niya ako pinarangalan. May kasulatan ng kasal kami.